Kung magiging parehas lang talaga ang mga senador judges, okay? Marami silang malalaman at marami silang dapat na pag-aralan at aralin ng mga dokumento at mga testigo o mga nagtatestify sa impeachment trial. Kaya ako binabanggit po ito dahil sabihin natin lahat may katwiran, parehong magagaling ang public and private prosecutors at ang defense counsel. Pero merong magkaibang strategy. Ang prosecution nakapokus sa pagpapatunay sa issue ng kasalanan, betrayal of public trust, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ito namang defense counsel, kanilang pinalulutang ang parang merong pinapaboran sa kanilang ginawang investigasyon ang NBI. Mas binigyan ng priority ang Pangulo kaysa pangalawang Pangulo. Yan ang ini-establish nila. At namimili ng investigasyon. Yan ang tingin ko na gustong ma-establish ng defense team. Pinapalabas na pinipersonal, hinaharas lang ang pangalawang Pangulo ng NBI. Yan po yung gusto nilang palabasin. Pero sa totoo lang, trabaho po ng NBI mag-imbestiga. Kaya nga sila ay mga professional na agent, certified public accountant, mga abogado yung mga yan. Ang mga opisyal at agent ng NBI. So alam nila yung gagawin nila. Sila ay under ng Department of Justice, Office of the President, pero yung kanilang mandato na mag-imbestiga ay ginawa at ginagawa. Yun ang dapat alamin ng ating mga senador judges. May kaugnayan ba yung kanilang ginawang investigasyon sa pagpapail ng kasong sedition laban sa Pangulo? O alin ba ang mahalaga? Yung audio, video na ilang beses nang pinatunayan ng dalawang testigo na si Calilong at saka si Lotto na original, totoo, walang ibang gumawa nito. Yung pagbabanta at pagmumura kung hindi ang pangalawang Pangulo. Yan ang sinasabi ni Agent Calilong at nitong si Attorney Lotto, kapwa NBI agent. Dahil dyan, hindi ba dapat doon nakatingin ang ating mga senador judges? Kasi yun ang related sa Article 4 ng betrayal of public trust. Yung pagpapail ng kasong sedition sa Department of Justice, wala namang kaugnayan yun sa Article 4 eh. Dahil yun ay ibang level. Dahil yun ipapunta sa DOJ, pag may probable cause, dadalhin sa korte. Sedition yun ang kaso. Hindi impeachable issue yun. Ang impeachable issue dito sa trial. Yung kawalan na walang tiwala sa pangalawang Pangulo. Kaya ko binabanggit yan, okay lang ang mamamayan na magkabilang panig kung sino man pro Duterte, anti-Duterte, pro Marcos, anti-Marcos o independent, ano man ang kailang magiging pananaw at pasya, okay lang yan. Kasi hindi naman sila yung lehitimong senador judge. Ang magdidesisyon ay yung mga senador judge. Pero sa nakikita ko ngayon at nakikita rin ng maraming Pilipino, dahan-dahan or napapansin na mayroong mga senador nakalinya rin sa technicality, hindi doon sa audio-video na nagpapatunay doon sa Article 4. Di ba? Yun ang mahalaga eh. Yung audio-video ang pinagbabasihan kung sino at totoo ba yung banta. Hindi naman yung technicality sa mga dokumento. Di ba? Kaya ayawan ko dahil lahat tayo may sariling observation, mukhang merong ilang senador, mukhang nalilihis. Hindi ko alam kung ang tingin nila ay sasakay sila ito for publicity. Sasakay sila para kunwari talagang sila yung makagaling na senador judge. O sumasakay sila para lang linlangin talaga ang mga Pilipinong nanonood. Ay alam po ninyo, matatalino ang mga Pilipino. Yung kanilang sariling pananaw, observation at paghahatol sa isong ito, karapatan nila yon. Ang problema, hindi naman sila ang masusunod. Hindi naman tayo masusunod. Ang masusunod ay yung senador judges.
Kaya mahalaga yung senator judges. Mabuti pa nga yung mag-monitor na lang sila eh. Kaysa magsasalita pa, nakikita at nararamdaman kung ano yung kanyang mga tanong, may laman ba o wala. Di ba? Lalo na kung paglilitsure ang gagawin o pagsisirmon ang gagawin, hindi yung trabaho nila. Ang kanilang dapat gawin, basahin. Ano ba ang Article 4? Ano ba ang Article 1? Ano ba ang Article 2? Ano ba ang Article 4? Doon pumukus. May ebidensya ba o wala? Bakit nalilihis? Bakit inililihis? Bakit nalalayo doon sa 4 na Article of Impeachment? Lalo na doon sa Article 4 na betrayal of public trust dahil may pagbabanta sa punong ehekutibo at threat sa national security at sa Pangulo. Yun po yun eh. For your information, hindi naman tayo nagmamagaling. Ang ating inoobserbahan at dapat obserbahan at aralin, hindi lang yung dokumento ng magkabilang panig. Hindi lang yung testigo. Kung hindi yung mismong senador judge na magdidesisyon pagkatapos ng trial, tama ba ang kanilang pananaw? Tama ba ang kanilang ginagawa ngayon? Or mali? Yun ang mahalaga. Di ba? Mabuti pa yung ibang senador, hindi nagsasalita. Hindi natin alam kung ano kailang gagawin na desisyon. Mas okay pa yun dahil hindi sila halata kung ano sila. Pero yung mga active sa pagtatanong, ay hindi ko naman sinasabing bawal silang magtanong, tama na magtanong, pero dapat maingat sila. Lumalabas na parang nakapokus sa ibang issue, hindi doon sa pagpapatunay na nakapaloob, ulitin ko, sa Article of Impeachment. Mahalaga yung article po, kumbaga sa kung ano yung puno, yun ang dapat pag-usapan. Kung puno ng mangga, mangga ang pag-usapan. Hindi puno, hindi nyug ang pag-usapan. Hindi santol ang pag-usapan. Yung mangga, ano ba itong puno ng mangga? Ano ba itong ugat na ito? Ito ba'y malaki o maliit? Pero kahit ano mong gawin sa mangga, mangga pa rin. Pero pag lumis ka sa iba, katulad ng nangyayari ngayon, abay, makakalituhan. Di ba? So, pagpapatunay lang po sa aking pagsusuri at opinyon, Article 4 ang topic. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang topic. At yan ang idinidiin ng prosecution. Okay? Kung ano man ang strategy ng depensa, nasa kanila yon. Kaya sana ang mga senador judge, doon din sa kaso dapat nakatingin. Hindi sa ibang isyo. Baka mapolitika, baka malihis ang katotohanan ay magbibigay ng katarungan. Pero ang paglilihis sa kaso magpapalabo sa katotohanan at katarungan. Please like and share, subscribe and follow.